Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Dugo sa dugo. Maligaya at mapagpalang pagbabalik dito sa Sitio Bangungot, mga minamahal naming listeners worldwide. Ngayong araw ay isa na namang nakapangingilabot na kwentong katatakutan ang ating pagsasaluhan mula sa mga tunay na taong patuloy pa ring nagbabahagi sa atin ng kani-kanilang karanasan. Katulad na lang ng ating letter sender for today na itago na lang daw natin sa pangalang Rolly. Mga kasityo, ihanda na ang inyong dibdib dahil medyo maselan ang kwentong ibinahagi niya sa atin ngayon. Listen at your own risk. Halina't pakinggan na natin ang kanyang kwento. Hello po Sir Jupiter at ganoon din po sa lahat ng katulad kong listener dito sa mga channel nyo sa YouTube. Sa totoo lang po, matagal-tagal ko na rin talagang binabalak na i-share sa inyo ang kwentong ito. Kaya lang ilang beses din po akong nagdalawang isip kasi masyadong maselan ang ilang parte nito. Mabuti na lang at ngayon po ay nagkaroon na rin ako sa wakas ng lakas ng loob matapos kong makausap ang isa sa mga taong involved sa kwentong ito at nakahingi ako sa kanya ng pahintulot na ibahagi ang kanilang karanasan. Yun nga lang, gusto ko lang pong ipaalam na binago at pinalitan ko po ang pangalan ng mga taong may kinalaman sa kwentong ito para na rin po sa sarili nilang privacy. Ako nga po pala si Rolly, 28 years old. Dicer po sa isang malaki at kilalang grocery store dito lang ho sa Dasma. Nangyari po ang kwentong ito siguro mga 10 years ago na rin ang nakakalipas, Sir Jupiter. Yung lolo at lola ko po kasi simula nung bata pa ako meron na po silang mga bahay dito sa compound namin na pinauupahan. Bali, yun na po ang ikinabubuhay nila. Hanggang sa meron pong lumipat na mag-asawa sa isa sa mga paupahan ng lolo at lola ko. Itago na lang po natin sila sa mga pangalang Natoy at Joan. Naging kapitbahay po namin sila, Sir Jupiter. Doon kasi sila umupa sa unit na katabi mismo ng bahay namin. Kaya mabilis pong naging ka-close ni Mama si Ate Joan at halos hindi rin po nalalayo ang edad nila. Meron pong anak ang mag-asawang ito na tawagin naman nating Bea na medyo hindi po isang normal na bata dahil meron siyang kondisyon na tinatawag na autism. Ganun pa man po ay mabait namang bata si Bea. Kaedad niya po yung bunso kong kapatid noon na sa tingin ko ay 8 taon lang that time. Ako kasi mga 18 years old na ako noon kaya tandang-tanda ko pa lahat ng nangyari. Masaya ang pamilya ni na Ate Joan, Kuya Napoy at Bea. Mabait yung mag-asawa at palaging namimigay ng ulam sa aming mga kapitbahay nila. In short, hindi sila madamot. Kaya ganun din kami sa kanila. Si Bea naman laging kalaro noon ng kapatid ko dahil sa kabila po ng kondisyon niya,
bibo at masayahing bata pa rin naman siya. Kaya lang, medyo nagiba po ang ihip ng hangin nung isang araw. Bigla na lang pong may dumating na bisita kina Ate Joanne. Yun daw pong matalik niyang kaibigang si Irene na sa pagkakaalam ko, nagtatrabaho daw noon bilang isang prostitute sa isang bar. Malapit lang din sa amin. Ipinagpaalam po ni Ate Joanne kay Lola na pansamantala ay makikitira muna raw si Ate Irene sa kanila habang hindi pa ito nakakahanap ng mas matinong trabaho. Pumayag naman po ang lolo't lola ko sa kondisyong hindi magdadala ng customer si Ate Irene sa compound namin na agad din naman po nilang pinagkasunduan. Kaya lang kami noon ni na Mama medyo diskumpiyado sa naging desisyon ni Lola. Dahil umpisa pa lang, mabigat na talaga ang loob namin kay Ate Irene. Alam niyo po yung tipo ng taong pailalim kung tumingin? Ganun-ganun kasing tumingin noon si Ate Irene, kahit sa pamilya mismo, ina Ate Joanne, lalong-lalo na sa batang si Bea. Sa totoo lang, halos lahat kaming nakatira sa compound kasama na ang iba pang boarders ng lolo't lola ko. Napapansin din na parang pasimpleng pinagmamaltratuhan ni Ate Irene si Bea, lalo na kapag wala yung mag-asawa. Madalas idinadaan lang niya sa mga pabirong pangungurot, sampal o kaya sabunot. Pero makailang beses na rin namin nakitang nagkakaroon ng mga pasa si Bea. Hindi lang basta pasa, kundi pasa na kung minsan ay may kasama pang sugat na halatang bakas ng kuko. Kaya naman hindi na nakatiis si Mama at isang beses ay nagsumbong na siya kay Ate Joanne. Mabilis pong pinaniwalaan ni Ate Joanne si Mama dahil nakita niya mismo ang ebidensya ng ginagawang pananakit ni Ate Irene sa anak niya. Doon namin nalaman na minsan na palang may history itong si Bea ng pagmamaltrato mula mismo sa sariling lola niya nung nakatira pa sila sa probinsya. Kaya ganun na lang din ang galit ni Ate Joanne. Nagkaroon sila noon ng malaking pag-aaway ni Ate Irene na nauwi sa pagpapalayas. Masamang-masama ang loob ni Ate Irene noon kay Ate Joanne kaya kahit kami, idinamay niya sa galit niya at pinagbantaang babalikan daw kami ng karma sa ginawa naming paninira sa pagkakaibigan nila ni Ate Joanne. Nung una, Sir Jupiter, hindi naman po namin pinansin yun. Tinawanan pa nga ni Mama ang sinabing yun ni Ate Irene dahil ang lakas daw ng loob nitong magbanta gayong siya naman ang nanakit sa bata. Kaya lang po, ilang araw lang ang nakalipas na puno na ng matinding takot ang pamilya namin nang bigla na lang ay sunod-sunod na kababalaghan na po ang nangyayari noon sa loob at labas ng bahay ng mag-anak ng aming kapitbahay. Natatandaan ko, hating gabi na akong umuwi noon dahil galing ako sa handaan nung kaibigan kong taga doon lang din naman sa subdivision namin. Pagpasok ko ng compound, halos wala na akong makitang nakabukas na ilaw dahil halos lahat yata ng tao doon tulog na. Kaya lang po may nakita akong parang aninong gumagalaw noon doon sa labas ng bahay ni Ate Joanne. Hindi ko matukoy kung babae ba yon o lalaki kasi medyo madilim talaga at bahagla lang siyang nasisinagan ng liwanag ng buwan. Nakatayo lang yung anino sa tapat ng pintuan ni Ate Joanne. Ni hindi ko nga pumawari kung nakaharap ba siya sa akin o nakatalikod. Pero nung biglang kumislap yung dalawang mata niya, doon ko nalaman na nakaharap nga siya sa akin at kanina pa niya ako tinititigan.
Kinilabutan agad ako noon, lalo na nang bigla na lang humangin ng malakas. Nakita ko kasing hinangin din yung mahabang buhok nung kung sino mang nakatayo doon sa tapat ng pintuan ni na Ate Joan. Mahaba talaga ang buhok niya base sa tansya ko. Mga hanggang puwetan, Sir Jupiter, samantalang short-haired naman si Ate Joan, habang si Bea naman, sigurado akong hindi naman kasing tangkad nung babaeng nakatitig sa akin ng mga sandaling yun. Buti na lang, medyo nakainom ako noon, Sir Jupiter. Nagawa kong magtapang-tapangan. Inipon ko lahat ng lakas ng loob ko tapos tinanong ko yung babae kung sino siya. Kaya lang ho, imbis na sumagot, sa sobrang takot ko ay bigla na lang niya akong nginitian. Kitang-kita ko yung mga ngipin niya na bigla na lang lumitaw sa sobrang lawak ng pagkakangisi niya sa akin. Tapos nanlalaki pa yung mata niya. Imagine niyo kung paanong biglang nagtayuan talaga lahat ng balahibo ko dahil naaaninag kong nakangisi nga sa akin yung babaeng yun sa kabila ng kadiliman ng paligid. Sobrang takot ko talaga noon, Sir Jupiter, kaya kahit ang espiritu ng alak, hindi na ako tinablan pa at nagtatakbo na ho ako noon papasok sa bahay namin. Naabutan ko si Papa. Nagtatali ng talbos ng kamote na i-deliver niya sa palengke kinabukasan. Meron ho kasi kaming taniman noon, kaya kapag walang pasok ang tatay ko, sumasideline siya ng pagdi-deliver sa palengke. O di kaya po ay inuutusan niya akong ilako iyon sa subdivision namin. Sinita ako ni Papa. Sabi niya, ba't daw ako namumutla? Tinanong niya pa ako kung napatrobol daw ba ako pero wala akong nagawang sabihin kundi iling. Tapos itinuro ko yung bahay ni na Ate Joan. Sinabi ko kay Papa na may nakita akong anino ng babae doon na nakatayo. Nakangisi ako. Mahaba ang buhok. Hindi naman po sumagot si Papa. Ang sabi niya lang sa akin, isarado ko na raw yung pintuan at matulog na ako. Nagtaka naman ako, hindi baka ako namin titignan kung sino yun? Baka kasi mamaya may baliw o adik na nakapasok sa compound namin at may gawin yung hindi maganda. Pero umiling lang ho si Papa noon bago niya sinabi sa akin, huwag na raw akong maingay dahil nakita niya na raw yung anino ng babae. Nandoon sa tapat ng bintana namin, nakatayo, malawak pa rin ang ngisi tapos nanlalaki yung mata. Talagang nahulasan ako nang sabihin sa akin ni Papa yun. Kahit hindi namin ugaling magsara ng bintana sa gabi noon dahil masarap matulog kapag pumapasok ang malamig na hangin galing sa labas, nagsarado pa rin kami ng buong bahay ng gabing yun. Alam ko kahit si Papa natakot. Sino ba namang hindi? Kahit nasa tapat na ng ilaw yung babae, mukha pa rin siyang anino sa sobrang itim niya. Ang maputi lang talaga sa kanya yung mata at ngipin. Muntik na nga po akong hindi makatulog noon. Kung hindi lang nagising si nanay at doon ako mismo pinatulog sa itaas, talagang magtitiis ako ng antok ng gabing yun. Ako lang kasi talaga ang natutulog sa ibaba ng bahay namin. Kinabukasan, Sir Jupiter, tinanghali na tuloy ako ng gising. Pero pagmulat ng mata ko, naalala ko agad ang nangyari kagabi kaya wala pa man po akong hila-hilamos noon. Balak ko nang magpunta kina Ate Joan para sabihin sa kanila yung nakita ko. Kaya lang, paglabas ko ng bahay, nagkukumpulan na doon kina Ate Joan, sina Mama, pati na rin yung iba pa naming kapitbahay. Inaalo po nila ang umiiyak na si Ate Joan. Nawawala raw kasi si Bea at kasalukuyang hinahanap na to ni Kuya Natoy. Ang sabi ni Ate Joan, may tinititigan lang naman daw kanina si Bea. Tapos biglang tumakbo sa labas. Nung hinabol niya yung bata, bigla na lang daw itong nawala sa paligid na parang bula.
Sobrang bilis daw nawala ni Bea. Pero hindi naman nabuksan yung padlock ng gate, kaya akala niya ay hindi ito nakalabas ng compound. Pero inabot na siya ng 1 oras sa paghahanap. Wala pa rin si Bea sa paligid, kaya doon na siya nagsimulang magpanik. Hapon na nang mahanap namin si Bea, Sir Jupiter. Nandoon siya sa ibaba ng creek na nasa labas lang ng compound namin at hindi namin malaman kung paano siya nakapunta doon. Parang basang sisiw si Bea na nakayup-yup lang sa ilalim at parang may tinataguan. Tapos nung nakita niya ang papa niya, bigla na lang siyang umiyak at sinabing hinahabol daw siya ng isang black lady. Bigla ko talagang naalala yung babaeng nakita ko kagabi, Sir Jupiter. Kinilabutan na naman ako. Pagkalipas ng ilang araw, dun na mas lumala ang problema ng mag-anak na kapitbahay namin. Bigla po kasing bumagsak ang katawan ni Ate Joanne. Bigla siyang nagkasakit at sa loob lang ng 2 araw, nangayayat agad ang katawan niya. Although slim naman talaga si Ate Joanne noon pa, pero nung time na yun, talagang naging butot balat siya, Sir Jupiter. Bigla ngang naging matanda yung itsura niya, tapos yung balat niya parang nasunog na hindi namin malaman. Pinaospital siya agad ni Kuya Natoy, Sir Jupiter. Ilang linggo rin silang nagpalipat-lipat noon ng mga ospital kasi kahit ilang test ang gawin kay Ate Joanne, talagang walang makitang diferensya sa kanya ang mga doktor. Hanggang sa nirekomenda na sila ng doktor sa amin na magpa-admit na raw sila sa PGH. Sinunod naman agad ni Kuya Nato yun at doon namin nalamang meron daw pong tinatawag na myoma si Ate Joanne. Para daw yung namuong dugo sa loob ng matres niya. Bago raw kasi pala lumipat si Ate Joanne sa compound namin, nakunan siya sa pangalawasanan nilang baby. At mukhang komplikasyon na doon yung sakit niya ngayon. Akala nga po namin maaagapan pa dahil sabi naman ng doktor magiging okay naman daw si Ate Joanne once na maraspa siya at matanggal yung buong dugong yun. Pero doon na pala mas lalala ang sitwasyon. Sir Jupiter, isang gabi bigla na lang pong iniuwi ni Kuya Natoy sa compound namin si Ate Joanne. Bigla raw po kasing may nangyari doon sa ospital. Yung isa daw po kasi sa mga nurse doon, meron daw nakitang isang anino ng babaeng nakadagan sa ibabaw ni Ate Joanne habang natutulog siya. Hindi pa nga raw sana aamin yung nurse na nakita niya yon, kaya lang nakita rin ni Kuya Natoy yun. Dahil naabutan niyang tulala yung nurse dun sa bukana ng kwarto nila. Doon daw po nagpasya si Ate Joanne na magpauwi na lang dahil baka raw mas lalo pa siyang lumala kapag nagstay pa siya sa ospital. Nagpatawag agad sila ng albularyo noon, isang magaling na manggagamot sa lugar namin. Yun po ang nagsiwalat sa amin na kinukulam pala si Ate Joanne. Kinukulam siya ng isang babaeng malaki ang galit sa kanya at sobrang kinasusuklaman ang kanyang pamilya. Ang naisip agad namin noon, Sir Jupiter, si Ate Irene. Wala namang ibang nakaaway si Ate Joanne kundi yung kaibigan niyang yun. Sinubukan tuloy siyang hanapin ni Kuya Natoy pero nang mga panahong yun, wala nang nakakaalam pa kung saan siya nagpunta hanggang sa hindi na naiwasan pa, Sir Jupiter. Binawian din po ng buhay si Ate Joanne na talagang nagpalugmok ng gusto kay Kuya Natoy noon. Walang-wala na rin siyang pera nung mga panahong yun kaya kinailangan niya munang umuwi sa probinsya nila para manghingi ng tulong sa kamag-anak nila at para na rin ayusin ang magiging burol at libing ni Ate Joanne. Sa amin po iniwan ni Kuya Natoy si Bea na willingly ay tinanggap naman ni Mama
hanggang sa makaipon kami ng pera sa loob ng ilang araw sa pamamagitan ng pag-aambagan ng magkakapitbahay para maiuwi rin namin si Bea sa probinsya nila at nang makasama niya ang mama niya sa huling sandali. Kaming dalawa ho ni Mama ang naghatid kay Bea pauwi, Sir Jupiter. At kung inaakala niyo pong doon na natapos ang lahat, nagkakamali kayo. Pagdating pa lang namin sa bahay ng tatay ni Ate Joan kung saan siya nakaburol noon, na abutan na agad naming nagkakagulo ang mga kamag-anak nila. Nagkukumpulan sila sa harapan ng kabaong ni Ate Joan dahil nakita raw po ng isa sa kanila na yung tiyan ni Ate Joan biglang umalsa. Para daw pong may gumagalaw na kung ano sa loob ng sinapupunan niya, tapos bigla na lang hong may lumabas na maitim na likido sa ilong niya. Bigla rin pong nagmulat ng mata si Ate Joan kaya talagang nagkatakutan na silang magkakamag-anak. Si Kuya Natoy naman noon hindi na alam ang gagawin. Tapos sobrang nakakatakot po ang nangyayari dahil kahit sa kamatayan, parang ayaw pa ring tantanan ng kumukulam sa kanya si Ate Joan. Parang sobrang laki talaga ng galit nito sa kanya. Tapos sa kalagitnaan ng kaguluhang yun, Sir Jupiter, bigla na lang hong may dumalaw. Yung nanay ni Kuya Natoy, si Aling Marisa. Nakawangis ho nung anino nung babaeng nakita ko nung gabi. Ganun din kasi kahaba ang buhok niya, ganun din kalaki ang mata at ganun din ang paraan ng pagkakangisi niya habang naglalakad siya papasok sa loob ng kinabuburulan ni Ate Joan. Sir Jupiter, galit na galit si Kuya Natoy nang bigla siyang sugurin at pilit na pinaalis dun sa lugar. Pero bigla na lang kung sumagot si Aling Marisa tapos sinigawan niya si Kuya Natoy. Sabi niya, karma daw nilang dalawa ni Ate Joan ang nangyayari. Pagkatapos nilang itakas yung perang iniwan ng tatay ni Ate Joan bago ito mamatay, yun daw ang napapala na mag-asawa. Dahil nagpakasal at nagsama pa rin sila sa kabila ng pagkakatuklas nila tungkol sa pagkatao ng isa't isa. Sir Jupiter, doon po kasi namin nalamang magkapatid pala sa ina, sina Kuya Natoy at Ate Joan. Kaya lang ay lumaki silang magkahiwalay at hindi alam ang tungkol sa existence ng isa't isa. Hanggang sa magkakilala sila at magkatuluyan. Saka lang daw po sila nagkaalaman nung time na ipinanganak na ni Ate Joan si Bea at hindi na nila magawa pa ni Kuya Natoy na iwan ang isa't isa. Wala naman daw pakialam sana si Aling Marisa dahil matagal naman na niyang itinakwil si Ate Joan bilang anak dahil wala raw pera nung araw ang tatay ni Ate Joan. Kaya lang hindi akalain ni Aling Marisa na gaganda ang buhay ng mag-ama niya. Kaya nung nakilala niya si Ate Joan sa pamamagitan ng anak niya sa pagkadalagang si Kuya Natoy, tinakot niya ang mga ito na kung hindi siya papartihan sa pamana ng tatay ni Ate Joan, ipagkakalat niya ang tungkol sa toong relasyon nila sa isa't isa. Doon niya rin nagawang maltratuhin ang sarili niyang apo, si Bea, na bunga ng maling pagsasama ng dalawa niyang anak. Pero yun din ang naging dahilan, kaya siya tinakasan ni Ate Joan at Kuya Natoy. Dala ang lahat ng perang pilit na inaangkin ni Aling Marisa. Sa galit ni Aling Marisa, Sir Jupiter, nagawa niyang ipakulam ang sarili niyang anak. Nagawa niya itong saktan at kitilan pa ng buhay. Sa sobrang galit ni Kuya Natoy, Sir Jupiter, hinabol niya si Aling Marisa, kaya lang ay mabilis po itong nakatakas dahil na rin sa dami ng mga taong umawat noon kay Kuya Natoy. Kami naman ni Mama noon, sobra talaga kaming nabigla sa nalaman namin
kaya hindi agad kami nakapag-react. Nung araw ho ng libing ni Ate Joan, nakita ulit namin si Aling Marisa na aali-aligid sa sementeryo na parang wala na sa sarili. Para na ho siyang baliw na umiiyak at tumatawa ng sabay habang pinanonood na ilibing ang isa sa mga anak niya. Sir Jupiter, pagkatapos ho ng libing ni Ate Joan, minabuti namin ni Mama na umuwi na agad sa amin. Hindi na kami nagtanong pa kay Kuya Natoy tungkol sa mga nalaman namin at simula noon ay nawala na rin kami ng balita sa kanya. Hanggang sa nito lamang pong Disyembre ng taong 2023 bago po magpasko ay nakasalubong ko sa mall si Kuya Natoy kasama si Bea at ang bago niyang asawa at 4 na buwang gulang nilang anak. Bumalik na pala ulit siya dito sa amin at dito po ay nakahanap ulit siya ng panibagong mamahalin. Nagkakwentuhan kami ni Kuya Natoy at nabanggit ko sa kanya itong mga channel niyo sa YouTube, Sir Jupiter. Dahil kung saan-saan na napunta ang mga usapan namin. Doon na ako nagkalakas loob na itanong sa kanya kung okay lang bang i-share ko sa inyo ang buhay nila Ate Joan noon. At pumayag naman siya. Naway kung nasaan man po si Ate Joan ngayon, sana okay na siya at masaya na sa kinalalagyan niya. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Mga puting lobo. Kumusta po Sir Jupiter at sa lahat ng bumubuo ng kwentong takipsilim? Ako nga po pala si Charmy. Namamasukan po ako sa isang tindahan bilang tagalinis. Gustuhin ko mang magtinda, natatakot ako na magkamali ng sukli. Hindi kasi ako ganun kagaling magbilang. Paglilinis lang po talaga ang pinakaalam kong gawin. Kaya kahit maliit ang kita ay tsinatsaga ko para lang may pandagdag pantustos sa pangangailangan ng aking pamilya. Ang ibabahagi ko pong karanasan ay nangyari noong 2017. 4 na taong gulang na ang bunso kong si Ania Lynn noon. Nag-aaral na ang 2 kong anak na si Realyn at Gemma. Kaya naman madalas maiwan ang aking bunso sa bahay. Kung minsan ay isinasama ko siya, pero kapag naman sobrang daming ginagawa sa tindahan, ay iniiwan ko na lang muna siya sa kapatid ko na kapitbahay lang din namin. Tuwing uuwi ako galing sa trabaho, madalas ay naaabutan ko na lang si Ania Lynn na tulog na o di kaya'y kasama na ng kanyang mga kapatid. Isang hapon, pag-uwi ko galing sa trabaho, ay nagkakagulo sa bahay. Nawawala raw kasi ang bunso kong anak. Nataranta ako at sobrang natakot. Di ko mapigilang maggalit sa kapatid ko kasi siya ang nagbantay. Mabuti na lang po, nakita rin namin si Ania Lynn. Nakita namin siyang natutulog sa ilalim ng lumang lababo sa abandonadong bahay na nasa tabi ng bahay namin. Pagkagising niya ay kaagad kong tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Sinabi lang ng anak ko, nagtatago-taguan sila ng kaibigan niya. Dahil nga sa bata lang yon ay naisip ko na nag-i-imagine lang si Ania Lynn ng kaibigan. Ganoon naman kasi ang mga bata. Isa pa ay
hindi naman ako mapaniwalain sa mga multo-multo o mga engkanto at iba pa. Mas naniniwala ako sa mga taong nangunguha ng bata at ibebenta para kunin ang mga laman loob. Pagkatapos ng pangyayaring yun, ay nagkapatawaran naman kami ng kapatid ko. Pero dahil nadala na ako sa nangyari, hindi ko na iniiwan ang bunso ko. Palagi ko na siyang isinasama sa tindahan. Habang nagtatrabaho ako ay hinahayaan ko lang siyang maglaro-laro. Kung minsan din naman ay binabantayan siya ng mga kasamahan ko dahil nakakatuwang bata si Anayaline. Oras ng pahinga ko sa tindahan ay bumalik ako sa kwarto. Doon ko madalas iwanan ang aking anak. Mayroong transparent na salamin doon kaya kahit nasa store area ko ay nakikita ko pa rin kung ano ang ginagawa niya. Nang silipin ko si Anayaline, nakita kong parang may kausap siya. Kinikilig siya at mukhang masayang-masaya dahil tawa siya ng tawa sa kung sino man ang kinakausap niya. Pinagmasdan kong mabuti ang lugar para makita ko kung sino ang kasama niya sa kwarto. Hanggang sa makita ko ang isang itim na anino na parang humawak sa ulo ng anak ko at hinahaplos pa ang buhok. Nakaramdam ako ng takot kaya dali-dali akong napatakbo na pumasok sa kwarto. Pero pagdating ko doon, wala naman akong nakita na anino. Mag-isa lang na naglalaro ang anak ko. Tinanong ko kung sino ang kausap niya, pero dahil nga bata, hindi pa yata ako naiintindihan. Pero ang sagot niya sa akin, kasama raw niya ang kaibigan niya. Nang makauwi na kami sa bahay, hindi maalis sa isipan ko ang nakita kong kausap ng aking anak. Natatakot ako dahil parang may kung anong nilalang na nakikipaglaro kay Anayaline kaya naman mas naging mapagmatsyag ako. Hindi ko na hinahayaang mag-isa ang aking anak. Lagi ko na siyang isinasama kahit na naglilinis ako. Palagi lang siyang nasa tabi ko. Napansin pa nga iyon ng aking amo kaya isang beses ay tinanong niya ako at pinayuhan na baka raw makasagabal sa paglilinis ko si Anayaline. Dahil doon, napilitan akong ikwento sa aking amo ang nangyari. Matapos niyang marinig ang kwento ay sinabihan niya akong ipatawas si Anayaline bago pa raw mahuli ang lahat. Noong una ay nagdadalawang isip pa ako, pero pumayag na rin ako dahil day off ko rin naman kinabukasan. Ang tatlo kong anak ay nanonood ng TV habang ako ay naghahanda ng magiging hapunan namin. Saglit kong inutusan si Realin na bumili ng kamatis sa tindahan para sa niluluto kong itlog. Si Gemma naman ay sinabihan ko lang na tingnan-tingnan si Anayaline habang ako ay nagluluto. Ilang minuto pa lang ang nakalilipas, lumapit na sa akin si Gemma at sinabing sumunod daw si Anayaline sa kanyang ate. Nang marinig ko yun ay bigla akong kinabahan at natakot. Sa taranta ko ay kaagad akong lumabas para habulin si Anayaline dahil inisip ko na baka kung ano ang mangyari sa kanya. Sa pagmamadali ko, hindi ko na na-check kung naisara ko ba ang kalan. Sabi kasi ng amo ko, madalas daw ang mga batang pinakikitaan ng mga multo o kung anong elemento at kung hindi namamatay, bigla na lang nawawala. Nang maisip ko yun ay halos mapaiyak na ako habang tumatakbo palabas ng bahay at nang makita ko si Realin na hawak-hawak ang bunso niyang kapatid ay agad ko silang niyakap habang umiiyak. Para akong naparanoid dahil sa mga nangyayari pero naisip ko na natural lang naman sa inang katulad ko ang mag-alala para sa anak.
Pagkatapos naming kumain, pinatulog ko na ang mga bata. Eksakto rin noon na dumating ang aking kapatid para sabihin sa akin na bukas ng umaga ay pupunta sa bahay ang magtatawas. Saglit pa kaming nakapagkwentuhan ng kapatid ko at nasabi niya nga sa akin na noong iniiwan ko pa si Anayaline sa kanila, palagi niyang napapansin ang bata na naglalarong mag-isa sa abandonadong bahay na katabi lang namin. Kung minsan nga raw, sinasaway niya ito at binubuhat pabalik sa loob, pero may time na umiiyak ito at laging sinasabi na naglalaro sila ng kaibigan niya. Nang malaman ko yun, mas lalo akong nag-alala. Kaya noong gabing yun, habang hinihintay kong sumikat ang araw para maipatawas si Anayaline, ay halos hindi ako dalawin ng antok. Nakatingin lang ako sa 3 kong anak at iniisip na paano kung isa sa kanila ay mawala sa akin. Alam kong hindi ko kakayanin, kaya pilit kong nilabanan ang mga negatibong bagay na naglalaro sa utak ko hanggang sa nakaidlip pala ako nang hindi ko namamalayan. Nagising lang ako dahil biglang tumunog ang pinto ng bahay. Maingay kasi yun kapag binubuksan, kaya madaling malalaman kung may lalabas o papasok ng bahay. Si Anayaline kaagad ang naisip ko pagkarinig sa pintong bumukas at tama nga dahil nakita ko ang aking anak na nakatayo sa pintuan at may hawak siyang 3 piraso ng puting lobo. Lumapit sa akin si Anayaline at iniabot ang mga lobo tapos pabulol niyang sinabi na bigay yun ng kaibigan niya. Naluluha kong niyakap ang aking anak pagkakita sa mga lobong hawak niya at pagkatapos ay lumingon ako sa nakabukas ng pinto. Kaya pahagip kong nakita ang itim na anino na biglang nawala na parang bula. Pagsapit ng umaga, nang maipatawas ko na si Anayaline, sinabi sa akin na mayroong bumibisita sa aking anak na hindi naman delikado, pero para pa rin makasiguro kami, nagbigay ang magtatawas ng pulang tela na may basyo ng bala sa loob. Palagi raw yung isuot sa damit ng aking anak. Ginawa ko ang lahat ng bilin na magtatawas. Pagkatapos ay kinausap ko ang aking kapatid at ikinuwento sa kanya ang tungkol sa lobo. Naiiyak ako habang nagkikwento dahil naalala ko bigla ang aking asawa. Noong nabubuhay pa kasi si Rodel, madalas niyang pasalubungan noon si Gemma ng puting lobo noong bata pa ito. Ganoon din ang panganay kong anak. Minsan ay 1 lobo, minsan ay 3. Kaya noong nakita ko na may hawak na mga lobo si Anayaline, bigla akong naiyak. Para sa akin, pinaniniwalaan kong ang naging kalaro ng aking bunsong anak ay ang tatay niya, na hindi niya nakilala dahil baby pa siya nang mamatay ito. Salamat na rin dahil hindi masamang elemento ang nakasalamuha ng aking anak. Ngayon po ay malulusog naman na ang aking mga anak at sa biyaya ng Diyos, hindi naman sila nagkakasakit at wala sa pamilya namin ang nadapuan ng COVID-19. Tuwing anibersaryo ng pagkamatay ng aking asawa ay palagi kong isinasama ang mga anak ko sa libingan at lagi kong ikinikwento kung anong klaseng ama si Rodel. Ayoko kasing malimutan nila ang pagmamahal ng kanilang tatay sa pamamagitan ng pagbibigay ng simpleng bagay kagaya ng mga puting lobo. Tindera ng Lobo.
Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Jessa May, tubong probinsya ng Antique na nagbo-board dito sa Caloocan City. Nagtatrabaho po kasi ako bilang sales lady sa isang kilalang mall dito. Bago pumasok at pagkagaling sa trabaho ay madalas akong makinig sa kwentong takip-silim para pampalipas ng oras. Kaya noong nawala ang inyong channel, sobrang nalungkot ako. Mabuti na lang na ibalik ito agad. Salamat naman dahil mayroon na ulit akong mapakikinggan. Doon ko na rin naisip na mag-send din ng sulat para ma-share ko rin ang naging karanasan ko sa pinagtatrabahuang mall na hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Nangyari ito nito lang nakaraang taon, buwan ng December, kung saan paunti-unti nang pinababalik ang operasyon sa mga mall. Natuwa ako nang malaman na makakabalik na kami sa trabaho ng dire-diretso. Lumaki na rin kasi ang utang ko at hindi na rin nakapagpapadala sa probinsya, kaya nang mabigyan ako ulit ng work schedule, talaga namang sobrang natuwa ako. Nang matawagan na ako para sa bagong orientation, kaagad akong nagpunta sa mall. Marami kasing mga pagbabagong nangyari, mga patakaran na dapat naming sundin para sa tinatawag na new normal. Maaga akong nagbiyahe para maaga rin makauwi kung sakali. At magana ako noong araw na yon habang papunta sa opisina ng HR. Siyempre, bago makapasok ay mabusising pagkapkap muna ng gwardya ang ginawa sa akin. Nakasabay ko pa ang coworker ko na si Elmira na papunta rin sa opisina. Habang naglalakad kami, napansin namin na kakaunti pa lang din ang mga empleyado. Sabi ni Elmira sa akin, selected pa lang daw ang pinapasok sa area bilang pagsunod sa protocol. Katulad ng sinabi ni Elmira, ganoon nga rin ang sinabi ng aming HR. Dagdag pa na magiging skeletal daw ang aming schedule para lahat ay kumita pa rin kahit papaano. Malungkot man dahil hindi ganoon kasapat ang aming kikitain dahil sa skeletal system, pumayag na rin kami dahil malaking tulong na rin ang kakarampot na kikitain namin. Nabago rin ang schedule ng mga pasok na kung noon ay halos inaabot kami ng hating gabi sa mall, pero dahil sa new normal implementation, 9:00 na ng gabi ang pinakamahaba naming oras. Eksakto naman na natapat ang schedule ko sa pang 9:00 ng gabi ang uwian. Okay na rin para sa akin dahil sanay naman akong umuwi ng ganoong oras. Subalit ang inakala ko na okay lang ay iba pala sa aking inaasahan. Noong unang araw ko ulit sa new normal work, kakaunti lang kaming mga empleyado. Hanggang bago mag-uwian. Ugali ko kasi na palaging mag-CR bago mag-out at noong oras na yun, ganoon pa nga ang aking ginawa. Nawala sa kamalayan na halos ako na lang pala ang natirang mag-isa sa banyo ng mga babae. Habang nakatingin ako sa salamin, biglang nag-andap-andap ang mga ilaw. Ilang beses yung nangyari pero hindi ko pinansin dahil baka kako mapupundi na. Natigilan lang ako nang tumagal ang pagkamatay ng ilaw na umabot halos ng 5 hanggang 10 segundo. Pagkatapos ng nangyaring yun ay nadama ko na biglang lumamig ang buong banyo na parang may aircon. Naramdaman ko rin na tila may kung anong lamig ang dumampi sa aking batok, kaya bigla akong napaharap sa salamin. Binuksan ko agad ang flashlight ng cellphone ko para lumiwanag ang paligid. Pagtingin ko, kitang-kita ko sa likuran ko
na mayroong mga lobo. Nagtataka ako kung saan galing ang mga yun. Nang tingnan kong mabuti, nakita kong hawak yun ng isang mabalahibong kamay. Hindi ko lang makita kung anong klaseng nilalang yun dahil nagtatago sa likuran ko. Nang dumampi sa likuran ko ang isang lobo, bigla akong napasigaw. Mabuti na lang at tuluyan ang bumalik ang kuryente at bumukas din kaagad ang pinto ng banyo dahil sinilip ako ni Elmira para ayaing umuwi na. Pagkasabi niya ng ganoon, kaagad akong lumabas ng banyo at nag-out na sa trabaho. Sabay din kaming bumaba ng hagdan ni Elmira palabas ng mall. Habang naglalakad ay tinanong ko pa siya kung bakit kaya nag-brown out ng ilang beses. Nagtaka siya sa tanong ko, kaya inulit ko dahil baka hindi niya lang ako naintindihan o narinig. At sa pangalawang pagkakataon, tinawanan niya ako at sinabing hindi naman daw nag-brown out. Napaisip ako sa sinabi niya, kaya hindi na lang ako umimik. Hindi ko na lang din binanggit ang tungkol sa nakita ko sa loob ng banyo. Wala nang kumibo sa amin hanggang sa makarating kami sa sakayan. Nang maghiwalay na kami, umakyat ako sa footbridge para sa kabilang kalye sumakay. Pagdating ko sa pinakataas, may nakita ako sa kabilang dulo na mga lobong may iba't ibang kulay. Walang may hawak sa mga yun pero hindi umaangat pataas kundi pasalubong sa akin. Nagtataka ako kasi hindi mahangin para tangayin yung palapit sa akin. Nagtaasan ang mga balahibo ko pagkakita sa mga lobo. Huminto ako sa paglalakad. Pumikit na lang hanggang sa tingin ko ay lumagpas na ang mga lobo sa akin. Pagdilat ko, nagmadali ako sa paglalakad nang biglang may humawak sa aking braso na biglang pumigil sa akin para akong natuod. Hindi ko siya magawang lingunin. Hinahatak ko ang aking kamay pero ayaw niyang bitiwan. Natigilan uli ako nang maramdaman ko ang malamig niyang presensya hanggang sa magsalita siya. Dinig na dinig ko ang sinabi niyang biliraw ako ng lobo niya. Hindi ko siya tiningnan dahil sa sobrang takot na aking naramdaman. Inaalok niya ako ng lobo. Dahil sa curiosity ko, nilingon ko siya. Nakita ko ang mukha niyang duguan. Umaagos ang dugo mula sa ulo. Duguan din ang kamay niyang nakahawak sa lobo. Maya-maya, bigla na lang nagputukan ng mga dala niyang lobo. Sa tindi ng pagkagulat ko na may kasamang takot, bigla akong nagsisigaw at napatakbo. Naiwan ko pa ang isang pares ng sapatos ko sa sobrang pagmamadali at nang mapansin ako ng iilang tao na mangyak-ngyak, nilapitan nila ako at kinumpronta. Hindi naman ako kaagad nakaimik dahil sa pagkabigla sa nangyari. Ang akala pa nga ng mga nakakita sa akin ay na-hold up ako kaya nag-akyatan sila sa footbridge para tumingin. Pero wala silang nakita maliban sa naiwan kong sapatos. Nanginginig kong nilingon pa ang lugar kung saan ko nakita yung nilalang. Wala ngang tao doon. Nakapagtataka. Saka ko lang naisip na baka multo yun. Umuwi ako ng boarding house noong gabing yun na hindi maipaliwanag ang aking pakiramdam. Hindi rin ako nakatulog dahil sa kaiisip sa mga naranasan ko. Napatanong pa ako sa sarili kung anong ba ang nangyari. Nagdasal na lang ako nung gabing yun. At pagkatapos ay tinawagan ko si Elmira kahit hating gabi na para ikwento sa kanya ang mga naengkwentro ko. Kaya kinabukasan kahit antok pa ay maaga-aga akong umalis at pumunta sa church ni na Elmira.
Doon ay pinanalangin nila ako. Habang ipinagdarasal nila ako ay ramdam na ramdam namin ang kakaibang presensya na tila nakikipaglaban at ayaw umalis sa aking likuran. Napagod ako dahil sa nangyari pero matapos ang panalangin, bumuti rin naman ang aking pakiramdam. Matapos ang halos 1 oras nilang pananalangin, kinausap ako ng pastor. Marahil daw ay nakapitan ako ng ligaw na kaluluwa dahil sa mga negatibo kong kaisipan. Attractive daw kasi sa mga ligaw na kaluluwa ang mga taong may kinikimkim. Ayon pa kay pastor, habang nananalangin daw kami ay nakikita niya ang itim na enerhiyang nakapalibot sa akin na unti-unting naglalaho hanggang sa matapos ang kanilang pananalangin. Labis akong nagpasalamat sa kanilang ginawa. Pero sabi niya ay, ang pananampalataya ang unang hakbang para makaiwas sa gawa ng masama. Sinabi ko kay pastor na namumroblema ako kakaisip kung papaano kikita ng pera dahil halos nabaon ako sa utang noong pumasok ang pandemya. Hindi na rin ako nakapagpadala sa mga magulang ko sa probinsya kaya naman ganoon na lang ang takbo ng isip ko na puro negatibo nitong mga nakalipas. Dahil sa kawang gawa ng ilang church member doon ay naabutan ako ng kaunting tulong para na rin mabawasan ang aking suliranin. Salamat din sa Diyos dahil ngayon po ay nakilala at tinanggap ko siya sa aking puso. Sumama na ako sa kaibigan ko sa pagsisimba. Nakakaramdam ako ng kapayapaan sa loob ng church. Sa trabaho naman, sa tuwing mafe-feel kong may kakaibang presensya ang lumiligid o kahit nasaan man ako, ay palagi ko na lang idinadaan sa panalangin. Yan lamang po ang aking may babahagi. Nawa ay nagustuhan niyo ang maiksi kong kwento tungkol sa kababalaghang aking naranasan.